sulod sa Chinda La Paz. And Madge Cafe is serving more than 50 years of native coffee sa aton sini nga mga coffee aficionados. Karon nga adlaw, jumpak ang aton sini nga live audience dire kay espesyal ang aton sini nga bisita. But before nga pakilala ta, patamyahon ka na at kung sini partner, veterano nga broadcast journalist, Don Pedro Peter Menea, good morning. Good morning partner, kaya sa atong bisita, pinakapalangga nga tao sa patag sa politika, pinakapalangga nga tao sa politika, mga mangunguma. Kita na ba alam mo pakilala kung sino na ang palangga sa mga mangunguma? Oo, nag-survey bilang gobernador, ito yan sa Cotabato, kag nangin mapisan nga DA secretary. Hinuna-ano na to, kada mo gigapangalantaw kag nagapamangkot ko na matutuod bala nga pure-blooded Ilonggoy siya. So, ato ni-introduce sa inyo, the former secretary, the former governor, kag magapadalagan, senador. Let's welcome former Secretary Manny Piñol. Secretary, good morning. Welcome sa debate sa Madge. Mayong aga sa inyong tanan, sa pinakid sa inyong kaduha, ang mga host sa atong programa karon. Dako nga kalipay ang akon sa pagtambong sining iconic na media show sa Iloilo, Madge Cafe. And kalipay ako nga nakabalik ko sa Iloilo. Kahapon dito ko sa Antique. Naglibot man ko sa Miagaw kahapon, ginalantaw ko itong mga project na na-implement sa panahon nga ako pang Secretary of Agriculture. And nalipay ako nga nakita ko nga ang kahidlaw sang mga mangunguma ara. And ang ila arambang kahapon pit nga unta daw masulbad naton ining problema nila sa rice tarification, which is one of the issues that I will thoroughly discuss today in our show. Damang salamat. Before sina Secretary, damo ko mangkot. Kung na si Secretary maglagaw sa Iloilo, sa Western Visayas, manami magilonggo. Ang unang pamangkot sinogid si Secretary Manny Piñol. Si Manny Piñol, first generation sang Christian settlers sa Mindanao. Samlang kami na tao, Mlang Cotabato. Pero si lolo ko, taga Dingle, taga Libuo. Si nanay ko, taga Tularocan, Haniway. And nag-migrate si lolo sa Mindanao before the war. Nagpasimpalad siya bilang isa kasakada. Dito siya nakabakal gamayng lupa, napaeskwela na kabataan niya. And isa lang ang ginbilin niya na dapat ang mga kaapuhan niya makatapos yung pag-eskwela. And I'm proud to tell you nga kami tanan na mag-udod 11, puro kami professionals. May isa ka congressman, may duha ka mayor, may mga board members, bata ko karon board member. And naging mayor ako sa Banwa Samlang, naging vice gobernador, naging gobernador, Secretary of Agriculture, kag chairman sa Mindanao Development Authority sa mag-resign ako sa DA. So amo ni ang kaapuhan sa isa kasakada na nanimpalad sa Mindanao. So si Manny Piñol, actually ang amon maragtas bilang pamilya actually is a story of perseverance. It's a story of sacrifices. It's a story of ginahambal tanga kung kandos ka may ano yun kagit. Gusto gid magalembal Joel nga wa tanda iban kadya kamaan mag-arado, mayad mag-arado gid si mama. Atanan nalin sa Karpaw nga may kaling kag traktura kamaan ako mag-arado. Kag kamaan ko maglinas kaparay. Kamaan ko magtanom. Way pati mechanical ka to. Way pa. Sa amon sa Mindanao may papag-papag kami nga ginadrag para ibabaw para paglinas mo paghulog ka paray automatic ginahaboy ka hangin ng upa. So amora tong style kan amon. Sila ka lapok ya sige mo ka kani ka linas. Okay.
tutukan na karon ang ginatawag nga rice tariffication law. But before sina, partner Pete, anong pamangkota? Pamangkot kay Secretary, bago nakaupod mo kung siya libot mo. Ano ang mga nakita ni mo diri sa Iloilo nga problema sa mga atong mangunguma nga dapat tagaan na atensyon? Ang ginakita mo din problema nila subong. Well, unang-una, hindi lang confined sa Iloilo actually ang problema sa agrikultura. Ang number one nga problema sa agrikultura is the lack of focus by our government on the agriculture sector. It has been taken for granted. In fact, iniisa sa mga advokasya ko, ang problema number one, ining mindset sa aton mga economic planners, na ang agrikultura is just part of the economic cluster. It should not be. Kaya kung lang taon mo sa kasaysayan sang kalibutan, ang pinakauna nga activity pit sang tao, cavemen pa sang una. Ang pinakauna nga activity was agriculture. Nagapang-hunting sila hayop para makakaon. Why man sila ka-istorya? Inflation. Wala man sila ka-istorya kung ano nga sapatos. So the basic need of people actually for existence is food. And yet in our country, ang aton food sector is only given 2% of the total annual budget. Mas dako pa ang budget sang national defense, sang highway, kaysa pagkaon. So ang akon punto ang isa sa advocacy nga ituso ko gid would be to get a bigger share of the budget for agriculture, for food production, especially now that the world is facing an imminent food crisis. Just the other day, nagwa ang report sang Food and Agriculture Organization nga ang presyo sang pagkaon nagsaka by 30% over the last year. And it is expected to go even higher, especially now nga nagsaka ang presyo sang abono, which would affect the cost of production. It would greatly increase the cost of production. And with the cost of production increasing, the price of food will also increase. So, ano ang implikasyon sini sa aton sa Pilipinas? Well, you have to understand that the Philippines, although it is capable of producing a lot of food commodities needed by our people, is dependent on importation. Bugas, karne sa baboy, manok, pati isda, pati munggo kinaimporta, pati mangka kinaimporta. And this is simply because why natin ma-focus ang aton atensyon sa ginatawag tang identifying the food requirements of the country and planning how it should be produced. So it would have a big impact on us the moment ka magsaka ang presyo sang pagkaon sa bilog ng kalibutan, and it is increasing right now. Masakitan ng atong consumers. Because even if may available na bugas, magsaka na. So I have always advocated for our agriculture to produce our own food requirements. And we can do it. We can do it. Simply man lang ang akong nga comparison, and I have repeated this time and again. Israel ang comparison ko. Israel is a nation of only 2.2 million hectares. 60% of which is desert. Okay? Ang ila rainfall is only 360 millimeters. Silingon, ang salupsop sang tubig nga ulan, 360 lang. Okay? Ang ila suba daw 5 lang kabilog. Ang isa daw pinakapopular tong Jordan River nga kundiin gibudigan si Jesucristo. Kumpara mo na sa Pilipinas, ang aton area is 30 million. Ang aton rainfall pattern is 4,000 millimeters. Ang aton suba, sobra 1,000. But they are exporting, we are importing. Amo na pero mamukot ko. Why? Because ang Israel really focused on food production as one of the main missions of their government. Sa aton, kahambal pata kuno nga agriculture is dying. If agriculture is dying, then we will all die. So amo na ang akon advocacy nga dapat maintindihan sa aton mga economic planners that a nation that could not feed its own people is a failed state. Secretary, sa una, nabatian natin ang mga estudyante sa agriculture nga taga Vietnam, taga Thailand,
Iya pa. nakakadto diri sa Pilipinas sa pagtuon diri sa IRI, International Rice Research Institute. Pero sa liga ng pila ka ginagon, nga diri sila nagatuon po subong kita pa import sa ila produksyon sa bugas, mabalik ta pa yan nina luwat kung makapungko ang mga tatapon ta luwat nga mapabangon tang aton lungog dira sa ginatawag nga IRI nga ginalihan sa tanan. Pati Phil Rice. Actually, amo ni ang istorya sang kinabuhi ko bilang Secretary of Agriculture. Sang i-appoint ako ni Presidente Duterte nga Secretary of Agriculture, daw malukso ang kasing-kasing ko sa kalipay. Because ang akong feeling, ari na, bata sang mangunguma, apo sang mangunguma, maging Secretary of Agriculture, and I fully understand kung ano problema sa agriculture. So I wanted reforms. Ang problema, pag abot ka rin sa babaw, hindi porke nga sekretaryo ka, tanan mo gusto matuman because you have to contend with a group called the economic managers. Ang economic managers are members of a committee called the DBCC. Ang DBCC means Development Budget Coordinating Committee. Sila ang naka-screen kung ano nga project ang i-prioritize kung pilang ihatag na kwarta. So maskin may proposal ako, for example, nga palapadon ang irrigation areas. May proposal ako nga tapusan ang farm to market roads. May proposal ako nga pahimo ka refrigerated nga barko para nga ang mga isda alin sa Hulo, Tawi-Tawi, Zamboanga, Madara sa Manila nga barato lang. May mga proposal ako nga dapat ang aton nga rice industry should be improved, no, by establishing rice processing facilities. But all of this, pati proposal ko nga dapat hagan-haganon na ang dole out. Let's go more into easy access credit rather than dole out. Kasi dole out damo korupsyon, damo kinagyan nga kuan nga kamot. Kag kung manghatag ta sang libre nga abono, kag kung ano kada ka libre, maagi na sa local officials kung kaysa tong kontra ka mayor hindi ka tiraw. At which the reality, no? Because dati ako mayor eh. So amo ni ang gusto ko bakuhon, but unfortunately, not many people understand that for us to be able to reform agriculture, you have to be patient. Gin manduhan nila ako nga dapat daw kada quarter nami ang performance sa agriculture. Sabi ko, siling ko, hindi matabo na right away because magtanom ka lang ani kanyo ka bagong variety, you have to wait for 3 to 5 years bago mamunga. That's not the way to do it in agriculture. You have to be patient. The things that we're doing today to reform agriculture may not bear fruit in 3, 4, 5 years. Pero dapat tanggalon ta sa mindset inang agricultural programs nga nakatali pirmi sa political terms ang atong political leaders. And that actually is the reason why hindi sustainable ang atong agriculture programs. Because more often than not, our political leaders would like to implement agricultural programs nga mamunga at the end of their term. And that actually is one of the reasons why we have failed in our agricultural programs. Okay, before the attack partner, no? I have to acknowledge our viewers, no? Kaya karon masungkod na sekretary. Arisma Alagaw, punta man sa media sa una, no? Ma'am Florence Quirol of Toronto, Canada is watching us. Wilbur Orada, Kapitan, Barangay Kapitan. Ramon Cornelia of Canada is also watching us. Good morning niya, idol ko na si Secretary Pinyol, kilalay, Guru Kamusni. Maria Mindacero sa Bongkong, wala siya watching us. Attorney Jan Baterna, General Gerardo Flores of Miagao, Don Vito of Guimaras, Attorney Dwight Rasadas, leader sa BBM, and Nelda Murillo. Thank you for watching. Gina-acknowledge natin si Cancel Digodo and also Vice Mayorable sa syudad. Ari mandiri si Vice Mayorable Kaisar Adolos. Nakita ta kay nadari Kagawa Darnel Astorias. We're very sorry for the loss of Boyeton Lato nga daw kay nanang nino na pass away. Attorney Joms Pagtana ari diri. And kaduro kang basahon tanay, no? Ipoy Untanar Franceliso, pututan ini. SB Mamart Gabara sa Haniway, mayad nga agata tunet, anto fit, God bless you sir Manny. Panaog lang be. Jobert Lago sa Capiz. Gambalan Bonis, watching Caltins Gago, good morning.
Danny Castor Labrador. Good morning, everyone. Watching from Barangay Induruhan, Badyangan. Nelson Robles watching from Uton. Wow. Si Sir Manny. Former Mayor Amigable sa Badyangan. Former Mayor Donato Amigable. Kamusta lang ko na ang Bani Secretary? Kagabuli din siya sa imo, Secretary. Watching from Uton, wow, si Sir Manny Piñol. He's one of my senatorial candidates. Please regards. Okay, Pare Nelson from Panay News. Boyet Di Paula, Haniway Nonja. Okay. Ikloy sa Jangabay, good morning. Follower kag campaign manager si San Enrique ni Sec Manny Piñol. Apas ng kuda. Okay, Ikloy. From Anilaw, Bet Akoyong. From San Miguel, Perlas, sa Nasidlangan. At kin-acknowledge man naton rin si Toto Dems Palmares from SRA. Kaya ilaman niya karon concern ng pati sa sugar industry. Okay. Secretary, kalabanan sa mga nguma nga giya sa ulat lang kawan ay parebra kasangpag nga imong pamangkot. Jampak kita semua. Oo. Ang balanda ko na it is cheaper to import than to produce. Muna diri sa mga kaumanan da. Okay, let me respond to that. No? Yes. Para basi madura ako sa linya. Oo. Is it really cheaper to import than to produce locally? And listen to this. Mabakala ko ka baboy nga karne nga worth 1,000. Locally. Oo. Sino ang makinabang? Hindi lang itong manok baboy. Itong nagtanam ka mais, itong nag-arado, itong nagtanam, itong nagkarga, itong kargador, itong matador. Everybody in the community benefits from the 1,000 peso pork that I purchase locally. Now, let's compare that to importation. If I buy 1,000 pesos worth of pork, siguro mas duro-duro. But who benefits? The American farmer, the European farmer, and it does not cascade to the community in terms of benefits. So, which is more preferred? Isa ka programa nga nagarelay on importation nga ang benepisyo ang mga langyaw nga mga mangunguma o ining aton nga local nga agriculture nga pag nagbakal ka local nga bugas mangunguma ka paray ang makinabang ang manugtanom ang manugbao-bao pati ang mga nagkasagod ka bibi nga nagapakaon ka bibi na sa basakan will benefit out of it. So tanggalon ta ng mindset nga mas barato ang importation ka sa local. It's not true. Because if you talk about the economy, you are actually destroying your economy by relying on importation. Pero Secretary, mahal kuno sa ginautangan pa ang abono, ang mga pesticides, tapos magpatabas doon na ipakilunan daw perde pa? Well, number one, kaina, gina-emphasize ko, ang problema sa Pilipinas. Ang aton marketing system is antiquated, karaan. Kag diri lang sa Pilipinas, ining aton style nga alin sa uma ka mangunguma napulo ka alima agyan ka produkto bago makaabot sa lamesa ka Filipino consumer. And this is an antiquated marketing system that relies on dicers, middlemen, traders. Simply because why ma-realize ang atong gobyerno nga ang aton nasyon is a geographically fragmented country nga hindi pwede pabayaan ang atong marketing system gina-control sa private traders. We have to really institute reforms in our marketing system para nga ang produkto halimbawa sa Iloilo kung may ara kita diri nga regional food consolidation center sa Iloilo where the farmers can deliver their product at the most profitable price kay diretso na sila and then it will be government that will transport that to Manila or the big cities na kung diin may timbang ang regional food center nga farmers outlet sa Metro Manila, then we will be able to eliminate a lot of hands in the transport and trading of our commodities. Okay. Tagaan tama ng live audience, mamangkot man sila, dali lang, no? Pangga peksyo ba kuan man sa sugar cane industry ni, the former vice mayor San Buenas, mayong aga pangga Juan Caloy, Senator Manny Piñol lagawi man ang New Lucena,
ideal gin para sa free-range chicken farming. Okay. Ray Rico, Kap Ray Rico, good morning, Miga Tonet, Migo Peter, kag sa imo nga alam doon bisita, tunay nga Ilonggo, Manny Pinyor. Okay. Jason Salcedo, my senator, Manny Pinyon. Ara Dakina, Rene Biduyas. Partner, okay, kag si taga-anta si Bro Ricky. Senator, may isa kita ka problema sa DA. Sa una, na-observara na mo nini. Ang atong livestock bla. May isa ka kaso kami na naging trace of opportunist kamlon ang nga na baka lang di isang 1,800 kaidik for dispersal. Pero pati ka sa ito katipo, mga 19 ano pa lang to. Ang bilis ang isa kaidik, 9,000. So sa subungayan, matunguhan ta na mataga na atensyon nila. Kay ang ikadwas na da sa livestock, ang pinadala din nga gin-import yung mga baka. Kundi ang mga Australian cow may ano, ang ilang tatak kaya ritos, wala siyang tatak sa salon nga gabaga. Pero pag-abot rin siyang mga ABS-CBN niya musisa, mga maniwang ang mga baka, kag ang mga marka, wala siyang buho sa lunggan. Paano nato nila mabuligan sa kali makasulod ka? Sige, okay dari sa account namin. Ini isa ka bagay ni nga dapat natin i-correct actually. Ang isa ka mga problem areas sa aton pang gobyerno, ining mentality nga dole out. Okay? Libreng abono, libreng binhi, libreng idik, libre. But you know, the moment nga gobyerno ang mag-procure, namo na problema because sa bidding pa lang, you have to understand nga ang aton nga bidding process is not perfect. And ang akon nga suggestion, when I was Secretary of Agriculture actually, I proposed that dapat hagan-hagano na ning dole-outs, and instead of dole-outs, hatagan ta sang accessible credit ng atong mga farmers and let them buy their own equipment, let them buy their own seeds, let them buy their own fertilizer. Hatagi lang maayong presyo ang produkto niya. That is the key. Kay kung sige ta ka-subsidize na nga libre tanan, libre bini, ilang tawang ni bini karon. Even sa RTL, bago makabot ang bini, hindi na magtubo. Because delayed. Ang abono, tapos yung kaani ang tao at pakabot abono. Meaning to say, ang pagsuporta direkta na sa mga huma. Yes. Ang aton nga suporta dapat should be in the Yes, thank you, Tito Pete, kay Gindes mo si Secretary Pinyol. Ang nakita ko kay Secretary, bagdatag siya sa mga traktura kung ano-ano man yung mga benepisyo sa itong mga umatang mangingisda. Direkta niya ginadulong, wala nag-agi sa kung sino pa nga daw ayinte. So, isa ina nga napilian kung itibong sa pagkasenador si Secretary Manny Pinyol tungod sa iyang advokasya nga direkta nga pagbulig sa mangunguma, mangingisda, nga hindi na malatnan sang natawag natong korupsyon. Yes. Okay, may ibo ka Pare na lang Karoon ka ba si malipatan ko? Teresa Gonzalez of the Negros Occidental is watching boy. Idol ka ginila ni Giovanni Minia, muto kayo nagambal. Tapos ang atong congressman sa 1st District, Congressman Richard Geren, former naman, supportive mo. Kaya kami ni Janet Gabi. Tapos si Vic Espinosa sa 5th District. And another Ace Minia. Partner. Sara Aloba, sa New York ni, ganang tao. Jojo Daquilania and Edward Galio. Balaan mo, Secretary, hindi lang kami yan ni Pitbury ka pamangkot, kinatagaan man namon ng mga live audience nga magpamangkot kay Chansa Manila ni nga makapakigangot sa imo. Abe, partner... Tonet, bako si partner tanong. Let me just emphasize this. We were talking about corruption. Ini pabugal ko ning hambal. And I'm not embarrassed. No? Basi masiling kamo ginaalsa ko kung galing mo bangko. 21 years na ako sa public service. Wala ako ni isa ka kaso sa corruption. And I am the only cabinet secretary of President Duterte who volunteered to a lifestyle check by the Presidential Anti-Corruption Commission. Hindi ko kasi nga I'm pure as linen snow. Pero ang siling ko, ang corruption actually maiwasan tayo. We just have to make effective laws to prevent corruption in government.
Because corruption will always be there. Depende na sa aton kung paano ito kontrolon na. Aha, okay. From Iligan City, galantaw sa aton, Engineer Edwin Orlador, Maria Emeline Salao Someares, taga Mina ini, Danielda Magnifico Kiling, Quezon City, at Edward Gallo, Ruth Biatingo, at Jojo Dakilanya. Taga-anda siya ang face-to-face nga programa. Partner Ricky? Sekretary may yung aga sa Imogit. Kapasalamat gid kami nga nakapamasyar ka diri sa Iloilo. Pag may yung aga man sa debate sa MAGS. Total Sekretary na topic na nagimalang ang agrikultura. Anong mambal mo sa subong ang mga farmland kaya nabalantang imo nga tagipusoon kuan gid sa mga farmers. Ano mambal mo subong ang mga farmland nga gina-convert sa housing project kag kung ikaw matagaan sa nga makapungko sa Senado ano ipasa mo ining layi? Actually, ang pag-convert sa farmlands into commercial areas actually siling nila, it takes two to tango. O silingon, ginbaligya sa mangunguma ang iya lupa. Nga ang ginbaligya niya because maybe hindi na profitable. So one way of addressing the problem is to make farming profitable. Okay, that's one. Number two, you have to understand that there is an existing law that actually prevents or prohibits the conversion of prime agricultural land into commercial areas. But that law is being circumvented. Okay? May pamaagi sila because may butas, may buho, may loophole ina nga balaod. Ina nga layi. Anong loophole? Ang siling sang layi nga kung after a period of time nga ang isa ka irrigated area wising activity daw 5 years wala, I'm not sure of the period, no? After 5 years kung wising activity ang irrigated land, it could already be converted into commercial purposes, for commercial purposes. That's the loophole of the law. Now, ang mataboda, baklo nila, biyaan, maskin irrigated pa, hindi pagtantugon, after 5 years justified na. And that could be addressed actually by correcting that law and passing the National Land Use Act, which has been pending in Congress, in the Senate actually for so long. Thank you, bro, no? About si Denmark Swedy from Australia ni. Galantaw man na tising porta may ari man kita na baton na secretary about sa atong sining sugar industry, no? Kaya dasay man gyapon ang problema sa mga rice farmers nga daw ang exportation naton sa buong daw tama kuno kanubukid. Kaya sa lingid dati do perdi man namon patubas. Oo. Anong mayo ni sa pag-address mo man sa aton sining sugar industry which nga Iloilo diversified din hindi lang sa rice but also sugar. Actually, just like the rice industry, ang sugar industry naman needs a lot of improvement. We have to increase productivity. May isa ka farmer nga taga Negros Oriental, lipatan ko lang ngalan niya, nga nag-try sang pag-irrigate sang iya sugar cane farm. And I was told that his production actually increased a lot. So kung mataas ang production niya, maski manaba-naba ang presyo, makarecover siya. Number two, sang ara kami ni Presidente sa Sagay, distribution sang land titles sa mga former radical farmers. Ginambalan ko siya because at that time ginapropose na sang economic managers nga i-liberalize ang sugar industry. O silingon pasudlong libre ang kalamay. So ginambalan ko sa Presidente, singko sir, wata nawabala ning mga humas ko bangan ta. Mga radical nga farmers nga problema ta sang una. Now they are able to own a piece of land. Pero ang nabalaan na nila is to plant sugar cane. Na the moment we liberalize the sugar industry, ining mga mangungumang ini masakasaan ni. Because ano nabalaan nila. And the moment they don't make money anymore, well, chances are they will resell the land to the former owners and go back to the mountain. So saying ko sir, may mga bagay-bagay kita nga dapat proteksyonan ta. Not because we don't want the imported commodities to come in, but because there's a greater implication for us. Siling ko gani, why pa ko nakita nga consumer
nga nagreklamo kay nagsaka ang presyo kakalamay kag nagbitbit and 14 masaka sa bukid maribente. Pero damo na ko nakitaan nga mangunguma nga hindi makapaeskwela sa kabataan nila kay mga ba ang presyo sa produkto nila nga nagbitbit armalite ka nagsaka sa bukid. Okay? So, in everything that we do, we have to balance everything. The economy is one, but there is also our so-called social responsibility. The social implications of the things that we do. Hindi lang pwedeng inflation numbers sa lantawon ka. Lantawon naman kung ang impact sa aton economic measures on the lives of ordinary people who actually will be adversely affected by the measure. Okay, nadumduman na mo nanay, no? The 1980s to, nga nagpag-down sa sugar industry sa Negros, ara ang Iloilo yan, nag-subsidize sa ila. And though nag-diversified ang sugar industry sa Negros, sa mga punungan to, mga lobsters o kana lokon, no? Kung daw ay siya nag-tiner secretary, kay wala kuno sila sing market for the export, no? Nawaay nagtinir ato kag nagbalik sila sa bukid sugar. Let me just emphasize one thing, Pete, no? Sa aton sa Pilipinas, kinapabayaan talang ang aton producers. Like sa amon sa Mindanao, for example, a lot of our farmers plant Cavendish banana for export. Pero, tungkol kay wala sila access sa export market, ginapanaugan sila sa mga insect, no? Ginabakal barato ang ilasaging, ginakonsolidate, ginadala sa China. Mas dako pang ginansya sa negosyante kaysa mangunguma. Now, how do we address that? Ini ang isa sa akon ng mga advocacies. Ibalik ta ng NFA, kay ginkapon nilang NFA because of the rice tarification. Inhimo na lang a buffer stocking agency. Let's revive the NFA, let's expand its mandate, and make it cover hindi lang rice industry, kundi other agencies as well. And let it act as our agent for marketing of our products. You know, not many people know this, but the National Food Authority is the only agency of the Philippine government which is recognized by the World Trade Organization as a trading agency. And yet, we don't make use of that. So, ang akong proposal, NFA dapat ang magpangita sa merkado sa mga produkto ta, sa mga lukong ta, mga pasayan ta, mga bangros ta, mga saging ta, pati pati paho ta sa Gimaras, no? Amo ni dapat ang papel sang NFA. Sa ibang nga nasyon, Vietnam for example, they have VINA. It's a government agency that's looking for market for their rice. Sa India, may ara silang marketing agency to handle the marketing of their Indian buffalo meat. Ang iban ng mga gobyerno nabulig sa ilang mga produkto. May mga nasyon nga wala sing state-owned marketing agency, pero kusog ang ilang mga trade missions kag ang ilang pressure, like say for example US, Europe, nagasulod sila into trade agreements. So that's why they're able to protect their farmers and their producers. Sa aton, ginapabayaan talang mga producers, pagkita mo kay mong baragyaan yan, muna ang tanang aton policy. So that has got to be corrected. Nag-remind me of the Petron. Yeah. So nato na, kung ang NFA ba person, amo na kung magbarato ang bilis sila o kung mag-intra naman scrupulous businessmen, sila masulod tani. Pero bilang ang Petron sa una, magpataas yan ng iba niya kumpanya sa ilang gasolina, ang Petron niya hindi mo pataas, kaya aton pang Petron. Dahil mo kayo binaligan ni Presidente Ramos, di kundi wala na tami mo, amo na kalatabok ang aton niya mismo nga nagaproteksyon, ginaguba sa aton opisyal. We need opisyal parehas imo nga maayo tanan na. Kung parehas imo kundi wala na problema. May isa pa bagay nga dapat tutukan, Pete, ulit. And this is government support for local industries. Anong buot ko silingon? Sa Mindanao, damo kami minahan. Pero why na kami sing steel processing facility? So karon, raw ore ginabaligya sa China, gina-process sa China, pati lansang karon gina-import nga halin ka naton ang ore, ang mineral. So government should really support local industries. Kang isa sa mga advocacies ko,
is the establishment of a government program, an agency that will support local industries, and I would like to propose to call it the Local Industries Development Corporation. It should be a government corporation nga magbulig halimbawa ining bamboo industry. There is a great market for bamboo abroad. Ang problema, wala kita sing industriya sang kawayan. Napabayaan ta lang. You cannot expect farmers to group themselves into cooperative, apply for a loan sa Land Bank or DBP, and wait kung saan uma-approve ang ilang loan. Government must really identify ining pioneering industries like wood processing, steel industry. Ibalik tang atong steel industry because wala sing nasyon nga makahambal nga tibay nga nasyon kung wala sing kaugalingon nga steel industry. Let's bring back our wood processing industry, bamboo processing industry, our wood food processing industry. Ang aton mga pasayan dapat ini tanan ginabuligan sa gobyerno. Ang akong proposal dapat may pump priming funds. O silingon kung pioneering ang imong negosyo, ang imong nga industry, buligan ka sa gobyerno. And I would like to cite to you one example. Sa amon sa Cotabato, may grupo sang kababaihan to, naghimo sang chicharon nga pilit nga mais. Ang tawag nga chicha corn. Okay? May order sa Thailand, container kada bulan, hindi sila ka-supply kay problema nila, why sila kapital, why sila processing facilities. So ginatakan ko sila 1 million from Minda funds. But that's not enough. Dapat ang himuon sa gobyerno kay ini nga project makabulig sa mga mangunguma, matanom sang pilit nga mais, nami ang baklanay. Dapat tutukan tani, matakan sa kapital, suportahan. Kay by doing that we are creating jobs. And by creating jobs, we will be solving a social problem actually, which is affecting so many families. Amo na ang tawag ko nga modern day diaspora of the Filipinos. Nga pati kabataan tanga bayi, pati asawa ta naga-abroad kay waising obra sa lokal. So if we support local industries, we are able to create jobs, our families will be intact, and we'll be able to create an economy that is inclusive. Okay. Nami. Sekretary, may pamangkot to simo. Anong katabo sa aton mga opisyal sa gobyerno? Nga ko din pa mga aton napanagiyahan yung mga korporasyon, ginabaligya, pero sa ginambalong pagulang. Ang National Steel Corporation, wala na sa aton. Buto sa bakal, karoon, in-check na Basi, partner. Ano man? Ini ang isa ka problema ang mindset, no? Mindset sang iba natin mga opisyal, tunambal ko kaina, we actually always tend to tie our programs with the political terms of our leaders. That's why hindi sustainable so kapag may problema sa presyo sang baboy, actually ang i-introduce na programa hindi kung paano ta buhion ang hog industry, paano ta puligan ang aton manubaboy. It will take some years. Ang solusyon dayon sa economic managers, important para manaog ang presyo. Amo na ang problema ta. We always have this tendency to come up with quick fix solutions to problems that could have been best addressed by sustainable and long-term programs. Okay, now we are facing that problem now because the moment ka hindi ta mabalikan ining ato mga basic industries, then we will have a problem because siling ko gani kay na pagtaas ang presyo ng baboy karon himuon ta. Maski may kwarta pa ta kung perti nga mahal. So ina dapat ang i-correct inang mindset nga may solusyon ang Amerika din. Naghimo sila sang 10-year Farm Act nga nakaset ng programa for agriculture for the next 10 years. May mga automatic allocation na every year nga hindi na matandok. Buti ningon. Halimbawa, ining isa sa advokasya kung atapuson ang tanang farm to market roads kag mga tulay sa rural areas. 12,000 kilometers. Dapat ibutang sa isa ka programa nga ang proposal ko is tawgon nga National Rural Roads and Bridges Program. It should be a 6-year program or 10-year program, whatever. But every year dapat may automatic appropriation para matapos ani. Kaya kung pabayaan ta lang nga every year gina insert sa GAA
may punto da nga mabiyaan siya nga hindi matapos. Because dependent na sa kung anong proposal sa departamento kada tuig. Pero kung may ara kita nga 10-year program, nga ang target is to complete all of the farm-to-market roads all over the country, including small bridges, then it will be sustained whoever the president will be, whoever the finance manager would be, whoever the agriculture secretary would be. That's the way to address this problem. Okay. Anak lalit sa presidente niya sa kagawad, ilis tanteo, sa Shot. sisok. Parintay ko na. Arigla si Mayor John. Kulot. Oy. Good morning. Daw si Colonel, si Major Juan ka, Charlie Susento. Congratulations, Major, no? I-address ko lang ng isa ka comment, no? Okay, basahon ta. Paliw ko na. Organic fertilizer. Okay. Good morning. Migupit na ninday tunit. Good morning man kay Secretary Piñol, alin kay ex-SB member Ray O. isang San Miguel. Paliw. May comment ko kayo na about may comment about organic fertilizer, no? Okay. Present one problem na is converting ang agricultural land, katapos may ara kay na organic fertilizer. Alright. Let me just address that, no? Actually, siguro pagbuot na kita Ginoo nga magsaka ang presyo ka inorganic fertilizer para makita ta ang potentials ta in producing organic fertilizer. Okay? Ang problema man lang sa aton organic fertilizer mo ini, it's more of composting. No? So pag compost ang fertilizer mo, manaba ang nitrogen content. Kaya ang fertilizer actually is NPK, nitrogen, potassium, and phosphorus. Okay? Now, ang organic fertilizer, tamang ka na ba ang nitrogen content? But, ining aton seaweeds actually is a potential organic fertilizer na kung ma-fortify talang gamay with nitrogen, either organic or inorganic, ma-address natin ining pagsaka sang presyo sang abono, which will affect our productivity. We have a lot of seaweeds in Mindanao. We could plant more seaweeds if only to provide an option for our farmers to avail of organic fertilizer coming for our seaweeds. But, again, government must invest. Hindi pwede nga pabayaan mo lang kung gamay nga inventor o scientist nga mag-develop. You have to support him. Like say for example, there are already available seaweed-based organic fertilizers. Ambo is one of those. Damo ang mga foliar fertilizer karon seaweed-based. Why don't we support these people? Why don't we group them together and come up with one big enterprise producing organic fertilizer using seaweeds and promote this to our farmers? That's the best option that we have in the face of rising prices of inorganic fertilizer, which would affect our production. Tama Secretary, well, we are supporting their production or their productivity, ma-enhance, ma-lessen na atong gasto sa at fertilizer na chemicals. Sa production ta. Ramon Cornelia Arnel Historias, no? Ang kagawad sa Barangay Punong. Ari Secretary man, no? Sani mapanubo lang gagmay subsidigid ang mga manguma titatunet like sang mga bono nga para sa sila. Kag mataas ang kilo sang umay magdawog lang si Secretary Piñol tani. Amo na solusyon. Okay. Inang i-address na ng problema sa fertilizer. Immediate solution kag long-term solution. Ang long-term solution na hambal ko na kayo na. Let's develop our organic fertilizer industry even if i-fortify naton, no? Kung silingon, organic pero i-fortify naton sang taas nga nitrogen content. But there is a quick fix. Ang akong suggestion kung ako, for example, ang DA Secretary, ipatawag ko karon ang tanan nga dealer sang abono sa Biloka, Pilipinas. Kag hambalon sila nga, hey, ang pagtaas ang presyo sang abono worldwide ini. Pero we have to address this because kung hindi ta pag-address ni magtaas ang cost of production, magtaas ang bilis ang pagkaon. Okay? So, ang akong proposal,
dapat i-subsidize anay sa gobyerno temporarily until such time that we have fully developed our organic fertilizer industry. I-subsidize anay sa gobyerno, pwede kuwaon sa tariff sang RTL. Pwede kuwaon na. And then at source ang subsidy. Mo silingon, for every bag of fertilizer nga ginapagwa sa isang kumpanya, i-subsidize ang gobyerno. Halimbawa, 2,000 ang kantidad. Silingon sa gobyerno, okay, ang 2,000 mo, 1,000 lang baligyan mo. Because kami sa gobyerno masubsidize ang another 1,000. That's the only way to do it. There's no other way. If we don't come in and address this crisis, maapektuhan ang food production program natin, magtaas ang presyo sa pagkaon. Okay. Ang problema na siguro sekretary kada ikaw lang imo kay intindi sa problema nga mo na. Wala naman nabatian sa iba ni. Simple man lang ni Pete nga crisis management. You know, in crisis management, you come up with an immediate action, you come up with a medium-term action, and then you come up with a long-term action. Amo man lang na ang pag-address ng crisis actually. Because crisis also offers opportunities. Ano ka niambal ko nga, okay naman lang siguro ng taas ang presyo kabuno para nga balikan tang aton organic fertilizer, then we go back to healthy farming. Yeah. So actually nila merely provides us the most efficient means to go backward. And thank you, Naitonet. Ipakita lang kay Secretary akong comment. I am trying to connect him long time ago. Okay. Ate, Masa ko, Wang Kikok. Sino na siyang Wang Kikok? From former SB na balamong o isang kanaya sekretary can I meet him or contact him. Okay. Karon niya tagto sa imo ang iyang contact number. Attorney Robert Falcon, wow, ang administrator sang Banokang Pututan. Pututan is the right grana rin, sang aton sining probinsya. Mayo gid, siya si Secretary Pinyol, ang ayan gid mag-senator aton dya. Okay. Eileen de la Cruz, watching from Uton. Pag-greet lang, Tita Tonet. Great, happy birthday kay Ma'am Raisa Trenyas. Happy birthday, Ma'am Raisa. Okay. Balik kita yung secretary to kay Indabala sa bakla na ito yan ang presyo sa NFA. Kaya sitling mo, ang kinanglan, ang NFA is the body mabulig sa mga production ng farmers kaya mag-markets, no? Pero ang problema, subong nagkakadto sa LGU ang mga farmers, kaya kung man sila yung mga card o kung mga ano, na hindi sila sulod sa NFA. No? Actually, ang papel sang NFA karon limitado na. Buffer stocking lang na ang NFA. In fact, they are not even allowed to import anymore for subsidized rice. Sang una may 27 pang NFA rice. I don't know kung may ara pa karon, no? Kaway na ko makita sa palengke karon. Why na? Kaya limitado ang pundo sang NFA. Pero amo kanina siling nila i-abolish na ng NFA kay corrupt. Actually totoo lang, istoryahon ta mo kung amo na ang aton nga polisiya nga ang corrupt na ahensya i-dismantle ta. Kaduro-duro ka ahensya ka gobyerno nga i-dismantle ta, unahon ta customs, BIR, DPWH. Kuna mo na atong policy, no? Look, I'm being very frank with you. Hindi agency ang corrupt, tao. Therefore, all that we need to do is strengthen our laws against corruption and impose stiffer penalties against corruption. Kung sila sa itlog kung corrupt, no, we have to institute stiffer penalties. Pero ano katabo karon? Kasuhan sa ombudsman, pag-abot sa Ligang Bayan, masking grabe, ebidensya, ma-acquit na yapon. Now, how can we stop corruption? That's the way. Now, going back to NFA, ang NFA actually has mainly focused on rice. That should not be the case. Because kung basahon mo ang balaod na naghimo sang NFA from NGA, it actually encompasses all of the commodities involving food. Therefore, why don't we strengthen NFA para hindi lang bugas ang ila concern, kundi mahimo man sila nga effective nga marketing agencies ang atong gobyerno pagpangita sang merkado for our products in the export market. You know, I was in Europe when I was Secretary of Agriculture. Nagdara ako ka paho alin sa Gimaras. Katuro laway ka Agriculture Minister ka Hungary.
Pero sino madala kapaho ka Guimaras sa Europe? Sino? Individual farmer? No. Cooperative? No. Hindi na kaya eh. Because number one, they need facilities. They need cold storage. They need packaging. They even need IQF, no, individual quick freeze na facilities. And the ordinary farmers do not have that. But if we have NFA acting as the export agency of our government, these facilities could be established. Say for example, in Guimaras, why don't we establish a storage facility, quick freeze facility for our mango, so that with NFA serving as our marketing agent, NFA ang mangita sa merkado. It will coordinate with the different trade attachés of our embassies all over the world and find for markets for our Guimaras mango. And you know, pwede ta makumpit ng katamis ang mangga sa Guimaras. Ginapangita sa Europe, ginapangita sa Japan, ginapangita sa Amerika. Pero sino mabitbit ka paho to? Sino matara ka paho ka Guimaras sa Europe? Kaya iwais yung kapasidad ang ordinary farmer, even a cooperative, does not have the capacity of marketing their products unless they are assisted by government. So ang akong proposal that, let's revive the NFA. Ibalik ta ang NFA as an active marketing agency of government so that our farmers will have access to the foreign market. Isa pa sina secretary. Tama ka, stricto sila to kung product ta or livestock, magsulod dito. Pero nga itong dari, hindi ko nung tama ka stricto, that's why nga ang ASF pare sa atong mga hands, no? Nakakaabot dari. Ang kinanglan man pala natin, mga high-tech nila to monitor, mga so entering our inventory sa mga products nila. Of course, in fact, istoryante ng ASF, no? Paglupok sang ASF in 2018, right away nag-issue ako sang ban against the entry of pork products from countries identified as ASF areas. Okay? Ginbawal man namon na pagdala sang mga pasalubong. Ang problema, kita mga Pilipino, hindi nakaintindi kung kaisa kung ano ka importante ang pagbuliligay. May isa ka OFW na kumpiskahan namon ka maling sa airport kaya nagdala sa maling. Nagreklamo kay Rafi Tulfo, natulpo pa ako. Kaya nga adaw ginpugman ko daw ang isa ka pasalubong sang isa ka OFW nga amo bilang to pasalubong sa pamilya niya. Sinputi, wala nyo, may reglamento kita nga bawal mo pasulod sang ano sang pork products eh. So, isa inakabagay nga naging problema nato because we don't understand the importance of measures like this. And it's very important nga dapat ang atong katawhan mapasanagan, nasanagan, no? Nga kinahanglan kita tanan magbiduligay. And I could cite to you tong bird flu nga tungod sa bulig sang LGU sang Pampanga in 45 days tapos am. Ginsirado naman ang area, ginpamatay tanang manok ginbaydan ko. Ang ASF nga failure actually amo na nga naglapnag na because mahinay ang pagbayad nila sa mga mangunguma. So karon ang tak-iya ka baboy karon, balaan niya nga medyo pigado sa malugi sa sabay danay. Ihawon niya kag ipanagtag. Di ba panagtag mo na nagkalat ang ASF? Amo na natabo sa ASF actually. Pero kung ini na-address dayon, kung paglupok niya na-address dayon para sa pag-address ang bird flu, then we could have prevented the spread of the ASF. Okay. Partner, bubuhay ta ka mahaan galing niya. Masubrak na sa oras na, pero kung basta namin atong resource speaker, nagdama atong sini nga mga iya sa mga concern, hindi sa kakuan sa tempo, no? Ang paliso ka bunado yung nanay niya. Ang nanay at taga-niwa, yung tatay niya taga-tingli. Ikaw eh. Puro-puro dyan. Binsya sa Lilo. Okay. Dala sa community, sa Filipino community in Canada, kaya mabuto man ni sila, no? Naghahambal sila din, no? Kaya Navarra, kaya Ma'am Florence Quirol, no? Kay Zarina Antonio Toledo, mabuto sila sa kay Senator Manny Piñol. So, happy watching inyo. Ma'am Ophelia Ho, no? Asawa ni former DYBQ General Manager Lay Dumagat, tagalantaw sila dara sa New York with Alex Vidal.
Isaman ka farmer, galantaw sa aton is Team Arandela. Partner, yung final question kay Secretary? May palang kublagay na si nambal sa isa kung paano matap ng korupsyon. So, tambal ni Secretary. Isa mo na nagani kalayi, pasar sa kongreso mo, nga kung sino mag-commit na sang 500,000 na korupsyon, iprison wala na kwan, wala na pa, piyansa. Kumapasar na wala na tagaling tao sa kongreso, guro, upusin, kaya nabilin. Secretary, sa subong nakita nga kinanglano natin ang pariusimo diri sa Pilipinas, hindi lang sa isa ka area kundi bilog na Pilipinas. Ang imo nakita subong kay balama basili sa base pagdaog ang Mindanao lang tagaan ni atensyon. How do you address that question abi nga mapantay-pantay mo man ang mga supporters mo sa singa programa? Well, isa man lang ang damgo sa mga mangunguma. Isa man lang damgo sa mga konsumidores. Sa mangunguma, mag-arang-arang ang kinabuhi nila by getting a fair reward for their sacrifices. Sa consumers, isa man ang damgo nila nga makabakal sila sa mga pagkaon nga hindi katamaan dako ang makuha sa ila budget. And that is a universal dream. Okay? It is not confined to Mindanao alone. It is not confined to Iloilo alone. It is not confined to Luzon alone. It's a universal dream of all farmers and consumers in the country. Therefore, whatever advocacies I embrace would serve the dreams and aspirations of our farmers and our consumers. So ang akon ng commitment sa inyo, mga pinalangga ako, actually I'm not really campaigning. I'm offering myself. I am a reluctant candidate actually. In fact, I decided to file my certificate of candidacy or to join the race mga 10 days na before the start of the filing. Late na ako. Why ko sing intention nga mag-intra sa politika unta because my term of office ends August 5, 2025. Fixed term ako as Minda chairman Pero sa makita ko nga why singaran sa mga listahan sa mga senador nga nakaintindi gid sang problema sang aton agrikultura, sang aton mga mangunguma, sang aton mga konsumadores karon, I decided to volunteer. So akon nga attitude tamaan ka nonchalant. Kumadaog ako, I will serve to the best of my ability. Isa lang mahambal ko. Tandos akong tao. I wake up very early in the morning. I wake up 3 o'clock in the morning. I start working already. Tandos ako. I move around the country. I travel from Itbayat, Batanes to Tawi-Tawi, Turtle Islands. Biyahe ko na. Number 2, I am really a hard worker. Hindi hard worker nga budlay pa obrahon, kundi hard worker nga grabe magtrabaho. And third, I will not tarnish my name with corruption. 21 years ako nga panerbiso sa gobyerno. Why ako sing maskin isa ka kaso sa corruption. And I would like to keep it that way. Siling ko gani, it's too late for old dogs to learn new tricks. No? Nabuhi ako sa politika nga limpyo ang akong panggobyerno. Hindi na siguro panahon para mag-intra-intra ako sa tinuntong akong gobyerno. Pila na lang katuig bilin sa kinabuhi ta. Gamiton ta lang ni panerbiso sa katawan. That is my commitment to the Filipino people. And I assure you, I am going to the Senate, God's will, with God's grace. Nga may unod ang ulo ko. I know what I am going to do. Hindi ako magsakay-sakay lang sa issue nga kung ano ang front page nga issue amo to ang himuon ko nga lagi. I will not do that because this early may kinhimo na ako nga mga proposed legislations. May ara ko immediate legislation, one of which is the amendment of the rice tariffication law. May institutional legislations ako, baguhon ang marketing system so that the farmer will be able to get a better price for his produce and the consumer will be able to enjoy lower price for the commodities by connecting the farmer and the consumer with the least interference and intervention by traders and middlemen. So, memorize ko na. And I'm not going to go there with an empty head. Hindi ko magsaot budots, hindi man ko magkanta para magdaog. Because para sa akon, kung pwede ko, okay man na sa akon, balik ko sa uma ko, kamang sagod ka manok. Salamat kit. Tagani, Waira. Hindi mag-TikTok. May pahabol lang si Secretary, no? Alin kay Kapra rito.
Good morning, Secretary Piñol. Our cockfighting industry is now affected. It cost 80 billion a year losses. And a lot of Kasimanuas have lost their livelihood. Hoping that you would be able to bring back our traditional sabong to our cockpits, not on online gambling, which is detrimental to our economy. Anong imo sininga? I agree. Actually, ang game foul is part of our tradition. Okay? Adto ka sa bukid, labi pa kun Ilonggo, sa kakakita ka balay kay Ilonggo nga white higot nga manok. Okay, sa likod na, maskin ano kay Imon na may higot nga manok, Bisaya man o Bistiso, may higot nga manok na. But it's part of our tradition. It's part of our culture. Ako I breed. I don't go to the cockpit. Since I became a government official, why ko mag-ato sa Bulangan? But I breed. Now, ang akon hobby, ang ila sugal. And I have to declare that ining sabong online actually is dangerous because it is 24/7, it is accessible even to minors, and it is actually causing a lot of distress to families, especially OFWs. May mga nag-suicide na tungod kay naubos ang kwarta sa online. Okay lang, sige mag-online ka mo, pero dapat i-schedule ta, i-regulate na, hindi nga 24/7, why untat. Why tat na himo, karani it will affect the economy of this nation because the moment our people get addicted to online sabong, then it will actually cause a lot of adverse effect on the economy. It will make our people unproductive. Bulang pero dapat may limit. May limit. And it should not be accessible to minors. And it should not be 24/7. Okay. Salamat, Secretary, sa imong nga timpo. Kag sa siningang mga tinio, no? Tagaan naton si By the way, hindi pwede nga ipagbawal ninyo ang lokal nga bulang. Pabayin nyo ng mga tao na sa baryo nga magbulang ka ila basta legal lang, wala na problema. Nga pugnan yung pagbulang sa iban kagamo online na hanggod ninyo nga kwartang na income. Tinunto na ninyo obra na. Tama, no? Ama siya, ito na siya, kung mga viewers. Maria Evilenci Lauso Mijares is watching us. Light, Gumban Palmares Comeda. Madamo sa kalantao. Rene Monteclaro, First District ni. Berinya Iminia Gabatingan, do takitapaw ni Blom. Bing Ampidosaban, so dumanggas ni damo mga Ilonggo di Bing Salvi. Edith Bio, Texas sa Proari na di. Gabuto man niya. Elizabeth Abalanza, lapas niya. Aileen de la Cruz, First District. Francis Calonso, Nelda Murillo, na BN Naveros Mondialto, po niya buto yung may patriots kami sa imo tanan. Sok Abonado, niway. Natin din siya. Architect Health Vergara Apitana, Aros Sharon, Mario Maday of Japan, Mario Maday, First District man Florence Carol, Toronto, Canada. Ini mga sa iba ni sa lugar po nga buto ni. To, ini muna ni. I assure you. To, luliagan nila pag na. Noel Nunilsa, and also, former mayor sa Niway. Good morning kuno Tatay Manny, no? Si Buyat, si Jojo. Jojo. Paula. Okay. Salamat gina-acknowledge mo doon si Patay Pirares, no? Padalagan na kapitan siya sa Rizal, no? And also si nung Port Sopinia, Paridel, no? And also si mga mga midyaga sa likod, no? John Loyero. We of course, no? Si Eric Buenas Piñas. Okay. Edgar Parcia is watching. Okay. Pareriming Castor, Galataman, and also John Mero sa likod, no? Mga kabiyanan, dari magatakop, thank you gid kay Asukman, Hansel Didulo, kagabuligan nyo man, ang Umay Ilonggo, no? Party listening. And also si Alvin, dari kag si Miss Pearl Dapitan. Sa ngalan mga kabiyanan ni JR Villalba, ang amon sining director, and also itong mga technical men, Narsing Toledo, John Ross Sanseliso, thank you. Much kape, 50 years na, no?
nga nag-serve native coffee dari sa Chindalapat. Ang kalawin yung gid ang coffee man. And Major Charlie Sustento, Attorney Jones Pagtanat, on retired police officer Bobby Forster, Mariray, kaga Eric San Agustin, ng aton sining market administrator. Mga kagabianan, sa ngalan sa ngakon sa ni partner, Pete Timinea, ang aton nga mabilin sa inyo, take time to read and to meditate, because this is the source of power and wisdom. Manny Piñol marching on the Senate, May 2020. This is your friend Toledo. Happy Saturday. Agud may sayang ang mga dalag po kag mainit nga issue. Ang JB Dry Media kag Visayas Mumay magadulong sa inyo sa sumpapilay sa argumento pag-aupdan sa kinilalang